Yo, Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yo, hello guys, welcome to my vlog again. So nandito tayo guys na sa sa playground. Yo, playground tayo dito sa likod ng Scarborough Town. Diyan yung guys, yung Pinoy Fiesta ginanap. Diyan nila ginanap 'yun. Di ba? Malinis na. Yan yung ginanap. So 'yun. Sa mga hindi nakapanood nung vlog na 'yon, nasa vlog natin 'yun guys. Pinoy Fiesta in Toronto. Pumunta rin pala sila Sir Marvin dito. So hindi kami nagkita kasi pumunta kami bandang hapon na. So pumunta yata sila medyo maaga pa siguro yun. Kasi pagpunta namin medyo maulan-ulan na eh. So yun guys pag-usapan natin naman ngayon yung tungkol sa paghahanap ko ng trabaho guys. So nag-apply pala ako doon sa mga agency. And yung iba nag-reply, yung iba sabi wala pang bakante. And yung iba naman mayroong nag-ano sa akin na message at saka in-interview ako yung sa construction nga guys or sa cleaning. In-interview nila ako kanina. Ang problema naman guys is yun pinaliwanag sa akin na yun nga bibigyan nila ako ng sweldo buo, pero hindi sila ang magbabayad ng tax guys. Ako nang bahala kung anong gagawin ko raw, kung paano ko babayaran yung tax. Yun, tsaka isa pa, wala akong insurance. So yun, medyo mahirap guys kasi nga hindi natin alam yung aksidente, di ba? Sa trabaho hindi natin masabi kung maaaring may mangyari sa atin. So wala. Ang importante pa naman dito guys yung insurance. So wala tayo noon. And then sa mga tax din, hindi rin natin alam kung paanong gawin kasi nga bago tayo ngayon dito eh. So yun guys at kinonsulta ko rin yun sa aking auntie or yung aming sponsor. Sige, kinonsulta ko rin yun sa sponsor namin. And talagang yun, hindi daw maganda yun kasi nga kung anong mangyari sa atin sa trabaho is wala tayong habol and wala tayong makukuha guys. So delikado. So yun, sinend kasi niya sa akin yun, and yung parang kontrata basahin ko raw tapos pag okay na sa akin bukas replyan ko daw sa bukas ng umaga alas 10 para sabihin na okay sa akin. And then bibigyan niya ako ng 3 buwan na kontrata yata yun. Tapos yun i-deploy niya ako kung saan yung may available sila. So yun nga guys, at na-confirm naman natin to sa ating yung inatinan ko nung nakaraan doon sa yung may events na inatinan ko sa North York, yung Filipino migrant. So yun guys kinonfirm niya na yun nga na yung kumpanya na yun ganun daw talaga. And yun nga, bibigyan ka nga ng buong sweldo, tapos yung tax bahala ka na. Tinanong ka naman doon sa matagal dito, okay lang naman daw yun kung hindi sila nagbayad ng tax. And basta mo lang, ikaw na bahala. Hindi ko naman alam yung insurance. Yung insurance kasi guys, yung kinakatakot ko, wala silang insurance o wala pala akong insurance. So parang dineploy nila ako dun sa trabaho na yun na lang, pasweldo lang. And kung anong mangyari sa akin, wala silang pananagutan. So hindi natin masabi yung guys na walang mangyayari sa atin kasi nga yung aksidente, hindi natin masabi. Malay mo, hindi naman natin pinapanalangin, pero kung sakali may mangyari, kawawa tayo. So hindi ko yun guys, hindi ko yun i-message bukas. So yun, maghanap na lang ulit tayo ng iba kasi hindi maganda para sa atin yun. And
sige lang, apply pa rin tayo ng apply. Hindi naman tayo tumitigil din. And para makahanap din tayo ng kahit dishwasher guys, or anong trabaho, basta yun, may insurance ka, kahit bababa ang sweldo, minimum lang, okay lang yun, basta at least panatag ka, and wala kang iisipin. So tsaka legal syempre, kasi yun, iniingatan natin na hindi tayo magkamali sa mga rules nila dito, at wala tayong malabag guys. So yun nga, nag-decide na lang ako na hindi na lang kukunin yun, yung trabaho na yun, kasi nga masyadong delikado yun. And sabi nga nung tita ko, yung sponsor namin, na daw yun, tinitake advantage daw nila ako, kaya nga doon sa wala silang lang insurance. Hindi ko lang din alam, hindi ko lang din sure kung kaya yun guys, unfortunately matatanggap na sana tayo, kaya lang ganun talaga. Kasi kailangan natin siguro din yung napapasukan natin trabaho is legal, saka mayroon tayong insurance, and yun, safety tayo pag nagtatrabaho rin tayo. Hindi, wala tayong iisipin kung may mangyari man sa atin. Makakahanap pa naman tayo guys ng iba. So ayun nga, nakakapanghinayang lang, pero talagang ganun. Kaysa man pasukan natin yun kung may mangyari sa atin di ba? So hindi pa rin naman ako sumusuko guys. Apply pa rin ako na apply pag nasa bahay lang din naman ako. And at tingin-tingin sa Facebook page ng mga taga rito kung may mga hiring. And sa online, in-applyan pa rin natin yon. Kaya yun, sana makakuha na tayo ng trabaho guys ngayong week. Kasi kailangan na rin natin, kasi nga yung gastusin kailangan rin tayo, lalo sa pagkain. And yun guys, hanggang dito na lang siguro yung vlog ko. Update ko kayo kung anong balita sa paghahanap natin ng trabaho. So uwi na kami guys, kasi lumalamig na. So guys, uwi na kami. Ngayon plus 15 lang guys Feels like plus 14 yung temperature, pero mahangin. Pero tingnan mo. Lamig na lamig guys, kahit ako nilamig din ako Mahangin kasi. Yung hangin ang lamig. Ayan guys, lakad lang din tayo. So plus 15 pa lang to. Ano na lang kung mga plus 2 na, kaya negative na. Talagang yung ganitong jacket hindi na pa pwede. Yung winter jacket na talaga. Yan, naglakad lang guys, kasi para matunawan naman tayo sa mga taba-taba. Trap yan, yung ibang tao na nakakasabayan namin dito guys, nilalamig din. So ibig sabihin malamig din talaga. Paano pa kami sa mga bago, nilalamig din sila Lamig talaga, ang hangin, lamig. Hi Tita Yanti. Thank you kay Tita Yanti Captain Underpants in Tagalog is Captain Pants. Oh, dog man, credit punishment. Wow. What will you say to Tita Yanti? Oh, thank you, Tita Yaka. Dito. Oo. Thank you, Tito Yosha. Ay, nasa na? Oh, Ang dami. I saw this at Walmart. Then, bravo. Oh, something Underpants. Whoa. Oh, scratch paper. Dami naman yun. Tingnan mo. The back.
dami naman yan. Okay. Full color. I think that's for me. Oh, inopin mo na lahat eh. It's a book. Like that. Ang dami naman yun, 6 book. Wow.